Itinapon nila ako na parang isang basahan. Habang nanginginig ako sa lamig ng ulan, mainit na naghahalikan ng asawa ko at ang itinuring kong kapatid sa loob ng sarili kong bahay. Baog ka, pabigat. Iyon ang huling sampal ng katotohanan. Ngunit mula sa putikan ng pang-aalipusta, babangon ako bilang isang inang handang hamakin ng lahat. Kapag umikot na ang mundo, sino kaya ang luluhan ng dugo? Itinapon nila ako na parang isang basahan. Habang nanginginig ako sa lamig ng ulan, mainit na naghahalikan ng asawa ko at ang itinuring kong kapatid sa loob ng sarili kong bahay. Baog ka, pabigat. Iyon ang huling sampal ng katotohanan. Ngunit mula sa putikan ng pang-aalipusta, babangon ako bilang isang inang handang hamakin ang lahat. Kapag umikot na ang mundo, sino kaya ang luluha ng dugo? 5 taon, Danica. 5 taon kitang pinakain, dinamitan, at kinupkop sa pamamahay na ito. Pero ni isang apo, wala kang maibigay. Isa kang tuyong lupa na walang pakinabang. Ang mga salitang iyon mula kay Doña Carmen ay parang mga pinatulis na patalim na bumaon sa dibdib ni Danica, ngunit nanatili siyang nakayuko. Maingat niyang idinadaan ang karayom sa telang itim. Pilit na ikinakabit ang isang pigtas na butones sa paboritong coat ng kanyang asawang si Marco. Nanginginig ang kanyang mga daliri at lumalabo ang kanyang paningin dahil sa luhang nagbabadyang tumulo. Ngunit siniguro niyang matibay ang tahi dahil alam niyang may mahalagang pagpupulong ang asawa bukas. Yun lamang ang paraan niya upang ipadama ang kanyang halaga, ang magsilbi ng walang pagod. Isang nilukot na papel ang matinding tumama sa kanyang balikat bago nahulog sa sahig na gawa sa makintab na marmol. Basahin mo yan. Infertility. Baog ka, Danica? Sabi ng doktor, kahit anong milagro ang gawin, hindi ka magkakaanak. Wala kang kwentang asawa. Patuloy na sigaw ng matanda na ang muka ay namumula sa galit at pandidiri. Tumingala si Danica, naghahanap ng kakampi sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit nakatayo lamang si Marco sa tabi ng kanyang ina. Malamig ang titig, tila ba nakatingin sa isang estrangherong nagkasala. Marco, sabihin mo namang hindi totoo ito. Garalgal ang boses ni Danica. Inabot niya ang kamay ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ipagtanggol mo naman ako. Ngunit ang tanging isinukli ni Marco ay isang pagbawi ng kamay at pagbuntong hininga na puno ng pang-uuyam. Umalis ka na, Danica. Tama na ang pamimeste mo sa pamilya ko. Gusto ko ng anak, isang tagapagmana, at hindi mo kailanman maibibigay iyon. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Bumuhos ang malakas na ulan mula sa nagngangalit na kalangitan ng gabing iyon na tila nakikisimpatiya sa pagdurog ng kanyang buong pagkatao. Walang dalang payong si Danica. Hilahil niya ang isang lumang maleta na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit na dala niya bago pa man siya ikasal at maging alipin sa mansyong yon. Habang naglalakad siya palabas ng malaking tarangkahan ng mga De Leon, ramdam niya ang matatalim na tingin ng mga kapitbahay mula sa kanilang mga bintana. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga nakakapasong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hiya ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pinabibigat ang bawat hakbang ng kanyang mga paang nakayapak dahil sa pagmamadali siyang ipagtabuyan. Nasa gitna na siya ng kalsada nang bigla siyang mapahinto. Ang gintong singsing ng kanyang yumaong ina, ang kaisa-isang alaalang natitira sa kanya, ay naiwan niya sa ibabaw ng tokador sa kanilang kwarto. Lumingon siya at humakbang pabalik. Sumilip mula sa malaking bintana ng sala, nayari sa salamin upang tingnan kung may taong maaari niyang kausapin. Ngunit ang eksenang bumungad sa kanya ay tuluyang pumatay sa natitirang pintig ng kanyang puso. Sa mismong lugar kung saan siya nakaluhod at nananahi kanina, nakatayo ngayon si Marco, mahigpit na nakayakap sa isang babae. Mainit at mapusok ang kanilang paghahalikan, tila mga uhaw na kaluluwa na matagal nang nagtatago sa dilim. Nang humarap ang babae,
parang piniga ang baga ni Danica at nawalan siya ng hininga. Si Clara, ang babaeng tinuring niyang nakababatang kapatid, ang kaibigang binigyan niya ng matutuluyan at pinakain ng mawalan ito ng trabaho. Nakangisi si Clara habang ipinupulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Marco at dahan-dahang hinihimas ang kanyang sariling sinapupunan. Sa isang iglap, bumaling ang tingin ni Clara sa direksyon ng bintana. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang ngiti ni Clara ay hindi ngiti ng isang kaibigan. Ito ay ngiti ng isang ahas na matagumpay na nakapulupot sa kanyang biktima. Puno ng tagumpay at pangiinsulto. Walang naging kakayahan si Danica na sumigaw. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na walang tinig. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang mapaklang dugo. Nanigas ang kanyang mga binti, ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang kamay na gawa sa yelo. Ang butones ng coat ni Marco na hindi niya namalayang hawak pa rin niya sa kanyang palad ay tuluyang nahulog, gumulong at nilamon ng burak sa kanyang paanan. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang asawang pinagsilbihan niya at ang kapatid na minahal niya ay siya palang mga berdugong matagal nang nagpaplano upang utangin ang kanyang buhay at kaligayahan. Hila ang maleta. Naglakad siya ng walang direksyon sa gitna ng madilim na highway. Ang lamig ng ulan ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto, ngunit mas malamig ang kawalan ng pag-asang bumalot sa kanyang kaluluwa. Tila naging isang malawak na sementeryo ang syudad kung saan nakalibing ang kanyang mga pangarap na bumuo ng isang pamilya. Sa gitna ng kanyang pagkasabik na matapos na ang lahat ng paghihirap na ito, isang nakakapasong liwanag mula sa paparating na malaking sasakyan ang biglang bumalot sa kanyang paningin. Ang matinis at mahabang busina ng isang malaking truck ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Mabilis na sumusugod sa kanyang direksyon nang walang senyales ng pagpreno. Pumikit si Danica habang ang katawan niya ay nawalan ng lakas at tuluyang bumagsak sa basang aspalto. Sa huling sandali ng kanyang ulirat, bago siya lamunin ng kabuuang kadiliman, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano naging ganito kalupit ang mundo sa isang pusong walang ibang ginawa, kundi ang magmahal? Ang nakakabulag na liwanag na umagaw sa kanyang paningin ay unti-unting napalitan ng isang mapusyaw at kumukurap na ilaw sa kisame. Ang malamig na patak ng ulan ay naging matapang na amoy ng alkohol at kalawang. Iminulat ni Danica ang kanyang mga mata. Ramdam ang kirot sa kanyang ulo at ang bigat ng kanyang buong katawan habang nakahiga sa isang manipis na kutsyon sa loob ng isang lumang klinika. Isang matandang doktor na may suot na kupasing uniforme ang lumapit sa kanyang higaan. Nakakunot ang noo nito habang inilalapag ang isang chart sa maliit na mesa. Ano bang naisip mo at naglakad ka sa gitna ng highway sa kasagsagan ng bagyo? Ang may halong inis, ngunit nag-aalalang tanong ng manggagamot. Kung hindi ka nakita ng driver at nadala rito, baka pinaglalamayan ka na ngayon. Hindi lang buhay mo ang isinapanganib mo, misis, pati ang kambal sa sinapupunan mo. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Danica. Natigilan siya, hindi makahinga, habang pilit na pinoproseso ang mga salitang narinig. Kambal? Siya ang babaeng tinawag na tuyong lupa at baog. Ay nagdadalang tao? Nanginginig ang kanyang mga kamay, nang dahan-dahan niyang kapain ang kanyang tiyan. Bumuhos ang mainit at sunod-sunod na luha mula sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang paghikbi, luminaw sa kanyang isipan ang matinding kataksilan, ang resulta ng laboratorio na ipinamukha sa kanya ni Doña Carmen. Gawa-gawa lamang yon ni Clara para sirain siya at tuluyang angkinin ng kanyang asawa. Pinaniwala nila ang lahat na siya ang may depekto upang mapagtakpan ang sarili nilang karumaldumal na plano. Isang sandali ng matinding galit ang nag-alab sa kanyang dibdib, ngunit agad itong napalitan ng isang pangako. Hindi niya sasabihin kay Marco, hindi niya ibabalik ang sarili at ang kanyang mga anak sa impyernong tahanan na iyon, kung saan walang puwang
ang tunay na pagmamahal at paggalang. Kung naniwala ang kanyang asawa sa kasinungalingan ng ganoon kadali at ipinagpalit siya sa isang iglap, hindi ito karapat-dapat maging ama. Ipaglalaban niya ang dalawang buhay na ito kahit umambon man ng dugo at pawis. Habang nagsisimulang bumuo ng bagong pag-asa si Danica sa loob ng maliit na klinika, sa malaking mansyonan ng mga De Leon na naiwan niya, mabilis na kumikilos ang mga anino ng kasakiman. Maagang ipinatawag ni Doña Carmen ang kanyang pansariling abogado. Walang inaksayang panahon ang matanda. Dali-dali nitong inililipat ang mga titulo ng ilang malalaking ektarya ng lupain sa pangalan ni Clara. Isang hakbang na tila pinagplanuhan na ng matagal, puno ng pagmamadali, na tila may malaking lihim ang pamilya na natatakot silang mabunyag anumang oras. Nang araw ring iyon, bitbit ang kanyang lumang maleta. Nakahanap si Danica ng isang masikip at sira-sirang kwarto sa isang eskinita sa isang mahirap na komunidad. Ang mga dingding nito ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, at ang sahig ay umaalon sa kalumaan. Ginamit niya ang mga natirang barya sa kanyang bulsa upang bumili ng isang maliit na pandesal sa kanto. Umupo siya sa gilid ng isang manipis na banig na inilatag niya sa sahig. Maingat niyang piniraso ang tinapay. Kahit kumakalam ang kanyang sikmura sa gutom at pagod, hindi niya ito inubos agad. Hinaplos niya ang kanyang sinapupunan nang may lambing at isang matatag na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. "Kumain na tayo, mga anak," bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng pangarap. "Kahit mahirap, hindi kayo pababayaan ni Mama." Pagsapit ng hating gabi, muling nagwala ang kalangitan. Ang malakas na hagupit ng hangin at ulan ay nagpabagsak sa isang bahagi ng nabulok na yero sa kisame ng kanyang kwarto. Bumuhos ang malamig na tubig papasok, binabasa ang kanyang banig at ang kanyang kaunting mga damit. Napatayo si Danica. Pilit na inilalayo ang kanyang mga gamit sa tulo ng tubig. Nanginginig sa lamig at takot na magkakasakit siya. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aagam-agam, biglang bumukas ang mabuhay na pinto ng kanyang kwarto. Isang matangkad at malapad na anino ng isang lalaki ang tumambad sa labas. Nahaharangan ang liwanag ng kidlat mula sa kalangitan. Ang tangi na lamang na iwang umalingaw-ngaw sa loob ng masikip na espasyo ay ang walang tigil na pagpatak ng tubig sa nabubulok na sahig na kahoy. Ang aninong bumalot sa pintuan ay dahan-dahang humakbang papasok. Sa liwanag ng panibagong kidlat, naaninag ni Danica ang isang lalaking may magaspang na balat at seryosong mukha, nakasuot ng basang kapote. Siya ang tahimik na karpinterong nakatira sa kabilang kwarto. Walang anumang salitang namutawi sa mga labiin nito. May bitbit itong makapal na trapal at ilang pirasong matibay na tabla. Tahimik siyang umakyat sa isang lumang silya at sinimulang takpan ng butas sa kisame. Ang mabibigat at ritmikong paghampas ng kanyang martilyo sa pako ay tila naging isang kakaibang himig ng kaligtasan para kay Danica sa gitna ng unos. Matapos matiyak na hindi na makakapasok ang ulan, lumingon ang lalaki sa kanya, tumango ng marahan bilang tanda ng paggalang at muling naglaho pabalik sa kanyang sariling silid. Kinaumagahan, nilakasan ni Danica ang kanyang loob upang maghanap ng trabaho. Nilakad niya ang kahabaan ng komunidad, nagbabakasaling may mag-alok sa kanya ng pwesto bilang tagahugas ng pinggan sa mga karinderya. Ngunit sa bawat paglapit niya, ang mga nagmamay-ari ay mabilis na umaayaw matapos mapansin ang kanyang umbok sa tiyan at ang pamumutla ng kanyang mukha. Natatakot silang maging pananagutan pa ang isang nagdadalang tao kung sakaling may mangyaring masama rito habang nagtatrabaho. Sa bawat pagtanggi, pakiramdam ni Danica ay mas lalong bumibigat ang kanyang mga paa. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ilabas ang kanyang kaisa-isang natitirang ari-arian, isang lumang makinang panahi na minana pa niya sa kanyang ina. Hinila niya ito palabas sa makipot na pasilyo ng upahan, naghahanap ng kapirasong karton at isinulat doon ang mga katagang tumatanggap ng tahi at sulsi. Hindi nagtagal,
Lumabas mula sa kabilang pintuan ang lalaking nagayos ng kanyang bubong kagabi. Nang mapadaan ito sa kanyang tapat, saglit itong huminto at bumalik sa sariling kwarto. Sa pagkabukas ng pinto nito, nahagip ng paningin ni Danica ang isang nakapagtatakang tanawin sa loob ng silid ng karpintero. Isang malaking dibuho ng isang napakagandang trahe de boda na nakapatong sa mesa. Ngunit kalahati nito ay sinadyang punitin. Bago pa man siya makapag-isip kung bakit may ganoong larawan ng isang seryosong lalaki, lumabas na ito dala ang isang kupasing kamiseta na may tastas sa balikat. "Pwede bang makisulsi?" Mahinang tanong ng lalaki. Gabriel ang pangalan niya, ayon sa narinig ni Danica mula sa may-ari ng upahan. Maingat na tinanggap ni Danica ang damit at mabilis na pinaandar ang makina. Nang matapos niya ang maayos at pinongtahi, inabot ni Gabriel ang isang nakatuping pera na higit pa sa halaga ng kanyang hinihinging bayad. Habang kinukuha ni Danica ang bayad, aksidenteng dumampi ang magaspang at may mantsa ng barnis na mga daliri ni Gabriel sa puting telang hawak niya. Mabilis na binawi ng lalaki ang kanyang kamay, baka sa mukha ang pag-aalala na baka madumihan ang malinis na trabaho ni Danica. Ang simpleng pag-iingat at respeto ng isang malaking lalaki sa kanyang munting hanap buhay ay nagbigay ng isang pambihirang pakiramdam ng kapanatagan sa pusong matagal nang nasugatan ng mga taong akala niya'y mag-iingat sa kanya. Sa loob naman ng marangyang hapagkainan ng mga De Leon, walang katapusan ang pagmamaktol ni Clara. Ang malakas na pagbagsak ng kanyang tinidor sa porselanang plato ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ano ba itong pagkain? Ang aalat ng mga sabaw nila. Gusto ba nilang malaso ng anak natin, Marco? Matinis na reklamo ni Clara, nakasimangot habang itinutulak palayo ang kanyang pagkain. Napabuntong hininga si Marco at pilit na hinagod ang likod ng babae upang pakalmahin ito. Ngunit habang tinitingnan niya ang magulong mesa at ang nagrereklamong si Clara, hindi niya maiwasang maalala ang tahimik na presensya ni Danica. Si Danica, na laging alam ang tamang timpla ng kanyang kape, na hindi kailanman nagtaas ng boses kahit pagod, at laging sinisiguro na payapa ang kanyang pag-uwi. Ipinilig ni Marco ang kanyang ulo, pilit na iwinawaksi ang isiping iyon dahil para sa kanya, mas mahalaga ang tagapagmana na daladala ngayon ni Clara. Pagsapit ng gabi sa munting eskinita, nakaupo pa rin si Danica sa isang nakataob na balde, namimilipit ang likod habang tinatapos ang mga ipinagawa ng iilang kapitbahay. Nang tumayo siya upang iunat ang kanyang nangangalay na baywang, napansin niya ang isang matibay na silyang gawa sa makinis na kahoy na may sandalan na nakapatong sa labas ng kanyang pinto. May nakadikit na maliit na papel dito na nagsasabing gawa sa sobrang tabla. Alam niya kung kanino ito galing. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inililipat niya ang silya sa harap ng kanyang makina. Ang upuan ay tila ginawa ng sakto sa kanyang sukat, nagbibigay ng ginhawang matagal na niyang hindi nararamdaman. Ngunit nang umupo siya at muling tapakan ng pedal ng makina, isang napakatinding kirot ang biglang sumaksak sa kanyang puson. Napasinghap siya, napatayo ng bahagya, at mahigpit na napakapit sa gilid ng mesa nang maramdaman niya ang pagdaloy ng isang mainit na likido sa kanyang mga binti. Tiningnan niya ang ibaba. Ang kasindak-sindak na kulay ng matingkad na pula ay unti-unting pumapatak mula sa kanyang damit, tahimik na humahalo at bumabaon sa nagkalat na mga pinungkusot ng kahoy sa lupa. Ang sigaw ni Danica ay hindi man lang nakalabas sa kanyang lalamunan, tila nalunod sa matinding kirot na dumadaloy sa buong katawan niya. Napakapit siya sa gilid ng mesa, ngunit dahil sa panghihina, bahagyang gumalaw ang makina at nalaglag ang mga telang nakapatong sa sahig. Sa gitna ng kanyang paghihirap, narinig niya ang sunod-sunod na yabag ng mga paa mula sa kabilang pintuan. Bumukas ang pinto ni Gabriel ng may lakas. Hindi na siya nagtanong pa. Nakita niya ang maputlang mukha ni Danica at ang dugong dahan-dahang gumagapang sa sahig na kahoy. Sa isang iglap, inihagis ni Gabriel ang kanyang mga gamit.
Mabilis na lumapit at binuhat si Danica ng parang isang balahibo. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tinawid niya ang mga madidilim at maputik na eskinita ng kanilang komunidad habang bumubuhos ang malakas na ulan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon, hindi alintana ang bigat ng pasan o ang madulas na daan. Sa loob ng ospital, ang ingay ng mga gulong ng stretcher na tumatama sa sahig ay tila isang nakakabinging musika ng panganib. Dinala si Danica sa loob ng emergency room habang si Gabriel ay nanatili sa labas. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo na hindi naman sa kanya. Nanginginig siyang lumuhod sa gilid ng chapel. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang bumubulong ng mga panalangin. Matagal na niyang hindi ginagawa mula nang mawala ang kanyang sariling asawa. Mahabang oras ang lumipas bago bumukas ang pinto. Isang pagod na doktor ang lumabas at sa likod nito ay ang mahinang pag-iyak na nagmula sa loob ng silid. Ngunit hindi lang isa ang umiiyak, 2 boses ang sabay na narinig. Nailigtas natin sila, ang wika ng doktor, habang nagpupunas ng pawis sa kanyang noo. Isang lalaki at isang babae. Ngunit kailangan ng mahigpit na obserbasyon. Masyadong maaga ang kanilang pagsilang dahil sa stress at pagod. Pumasok si Gabriel sa silid at doon niya nakita si Danica, nakahiga at pagod na pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa 2 maliit na bundle na nakabalot sa puting tela. Nang magtama ang kanilang paningin, wala nang salita ang kinailangan. Ang pasasalamat ni Danica ay nasasalamin sa kanyang maputlang na ngiti, habang si Gabriel naman ay tila nakahanap ng bagong layunin sa buhay na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang buhay ay hindi naging madali. Ang bayarin sa ospital ay nagsimulang maging isang bundok na hindi kayang abutin ni Danica. Upang mabayaran ang lahat, kailangang maghanap ng malaking halaga sa loob ng ilang araw lamang. Nakita ni Gabriel ang pag-aalala sa mukha ng babae. Nang gabing iyon, lumabas siya at tinungo ang isang lugar na matagal na niyang iniwasan. Isang shop ng mga kagamitang pangkarpintero. Doon, ibinenta niya ang kanyang pinakamahalagang set ng mga gamit, ang mga gamit na minana pa niya sa kanyang ama, upang mabayaran ang lahat ng gastos sa ospital sa ilalim ng pangalang Anonymous Donor. Pagkalipas ng ilang linggo, nakabalik na sila sa kanilang maliit na silid. Binago ni Gabriel ang lahat. Gumawa siya ng isang napakatibay na duyan na gawa sa kahoy. Nilagyan niya ito ng lambot at ayos na hindi na mararamdaman ni Danica ang luma at tagpi-tagping sahig. Tuwing gabi, habang nag-aalaga si Danica ng mga sanggol, si Gabriel naman ang abala sa pag-aayos ng kanilang bahay. Tinitiyak na walang kahit anong makakasakit sa kanila. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, hindi mapakali si Clara. Ang kanyang pagbubuntis ay naging isang sumpa. Sa bawat check-up, laging may nakikitang kakaiba ang mga doktor. Ngunit ang mas nagpapagulo sa kanyang isipan ay ang paulit-ulit na paghahanap ni Marco sa isang babaeng mananahi na nakita niya sa isang mall na kamukhang-kamukha ng kanyang ex-wife. Ang inggit ni Clara ay unti-unting nagiging isang nakamamatay na lason na sumisira sa kanyang pag-iisip. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga tahi para sa isang mayamang kliyente, narinig ni Danica ang pagkatok sa kanyang pinto. Hindi ito ang mahinhin na katok ni Gabriel. Ito ay malakas, may awtoridad, at puno ng banta. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang babaeng may suot na mamahaling salamin, ang sekretarya ng isang kilalang butik na nangangailangan ng tahi para sa isang napakalaking selebrasyon. "Ikaw ba ang Danica na nakagawa ng disenyong itinanggi sa atin ni Clara?" tanong ng babae, sabay pakita ng isang larawan ng disenyo na kinuha ni Clara mula sa mga gamit ni Danica noon. Kinilabutan si Danica. Ang disenyo ay kanya, ninakaw ni Clara, at ngayon ang butik na yon ay humahanap ng hustisya o pagpapatuloy.
Ito na ang pagkakataon niya. Ngunit sa paglabas niya ng kanyang silid, nakita niya ang isang itim na kotse na nakahinto sa dulo ng eskinita. Isang pamilyar na mukha ang sumilip sa bintana ng sasakyan, si Marco. Ang paglitaw ni Marco sa dulo ng eskinita ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagpabalik sa lahat ng masamang alaala ni Danica. Mabilis niyang isinara ang pinto, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang pagkabigla ay halos makasakal sa kanyang lalamunan. Ngunit ang alok ng sekretarya ng butik ay isang oportunidad na hindi niya kayang palampasin. Kailangan niyang lumabas ng bahay kahit pa nangangahulugang haharapin niya ang kanyang nakaraan. Nang sumunod na umaga, dala ang lakas ng loob na hinugot sa kanyang mga anak, lumabas si Danica. Ngunit wala na si Marco sa dulo ng kalsada. Tila isang multo lamang ang lalaki na bumalik upang paalalahanan siya sa kanyang madilim na nakaraan. Tumuloy siya sa butik. Doon ay ipinaliwanag niya ang kanyang panig kung paano ninakaw ni Clara ang kanyang disenyo. Sa huli, tinanggap niya ang trabaho hindi lamang para sa pera, kundi upang patunayan ang sarili sa babaeng nanira sa kanya. Pumunta si Danica sa kanyang bagong pwesto, isang maliit na sulok sa likod ng malaking butik. Dito, kasama ang kanyang lumang makina, sinimulan niyang gawing pira-pirasong piraso ang mga mumurahing tela, ginagawang mga kaakit-akit na kasuotan. Sa mga unang araw, halos hindi siya kumakain. Abala sa pagtahi, tinitiyak na ang bawat tahi ay perpekto. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamadali, isang matandang babae, ang may-ari ng butik, ang lumapit sa kanya. Nginitian niya si Danica nang may paghanga at pagkilala sa kanyang talento. Ang husay mo talaga sa pagtahi, Danica. Ang disenyo mo, talagang iba. Naaalala ko tuloy ang nanay mo. Si Elena, ang pinakamahusay na modista sa bayan. Siya rin ang nagdisenyo ng mga Filipiniana na isinusuot ko noong dalaga pa ako. May anak din siyang nagngangalang Danica. Hindi na ituloy ng matanda ang kanyang tanong. Ngunit ang mga salitang yon ay parang maligamgam na tubig na nagpabalik sa alaala ni Danica. Si Elena ang pangalan ng kanyang ina at ang kanyang talento sa pananahi ay minana niya mula rito. Ang posibilidad na ang may-ari ng butik ay kaibigan ng kanyang ina ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang mundo ay tila gumagapang ng mas maliit kaysa sa inaakala niya. Habang abala si Danica sa kanyang trabaho, si Gabriel naman ang naging kanyang kasama sa bahay. Siya ang nag-aalaga sa 2 sanggol, hinahatid ang kanyang mga anak sa paaralan, at matiyagang naghahanda ng pagkain para kay Danica. Gabi-gabi, kapag nakauwi si Danica mula sa trabaho, makikita niya si Gabriel na nakaupo sa tabi ng kanyang makina. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga kamay ay puno ng mga ginupit na tela na inayos nito. Masyado ka nang napapagod, Danica. Ang wika ni Gabriel isang gabi. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagmamahal. Inabot niya ang isang mainit na tasa ng kape. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa mga bata. Dumampi ang basang buhok ni Danica sa kanyang balikat nang abutin niya ang tasa. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding unos, nakita ni Danica ang pag-asa sa kanyang sarili. Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti at ang kanyang mga mata ay naningkit dahil sa pagod at kaba. Ngunit pinuno niya ang kanyang mga baga ng lakas. Inilapag ni Gabriel ang tasa sa gilid ng mesa at dahan-dahang hinaplos ang likod ni Danica. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kakaibang ginhawa. Ang lahat ng pagod ay unti-unting nawala. Samantala, sa mansyon ng mga De Leon, nagsimulang makaranas ng sunod-sunod na problema ang kanilang negosyo. Ang mga kliyente ay nagsimulang mawala. Ang mga proyekto ay nagsimulang bumagsak at ang kanilang reputasyon ay dahan-dahang nasisira. Ang dating marangyang pamumuhay ni Marco at Clara ay unti-unting nagiging isang bangungot. Ano bang nangyayari sa negosyo mo, Marco? Matinis na reklamo ni Clara isang hapon.
Ang dami ng nawawala nating pera. Puro ka na lang ba trabaho? Wala ka bang planong ayusin ang lahat? Napapikit si Marco. Ang bawat salita ni Clara ay parang patalim na humihiwa sa kanyang kumakalabog na baga. Ang dati niyang tahimik na buhay ay napuno ng ingay at reklamo. Pilit niyang inililigaw ang kanyang isip, ngunit sa bawat paglingon niya, ang anino ni Danica ay laging nasa kanyang likuran. Isang paalala ng babaeng minsan niyang sinaktan. Isang araw, habang tinatapos ni Danica ang isang detalyadong sulsi ng Filipiniana para sa butik, biglang pumasok si Clara. Nakasuot ito ng mamahaling damit. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki at kayabangan. May hawak itong kapirasong tela at ipinamukha ito sa may-ari ng butik. Paanong nangyari ito? Napakamahal ng tela, tapos ganito ang tahi. Gusto mo ba akong sirain, ha? Matinis na sigaw ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong butik, sumisira sa katahimikan. Nasa likod ng isang kurtina si Danica, nagtatago sa anino ng mga nakadisplang gown. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa dibdib, parang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Mula sa pinagtataguan niya, nakikita niya si Clara na nakasuot ng isang mamahaling cocktail dress. Ang mukha ay puno ng pagmamayabang, habang nagagalit at sinisigawan ang may-ari ng butik at ang mga tauhan. Ang bawat matinis na salita nito ay parang sampal na tumatama sa katahimikan ng tindahan. Masyadong maliit ang pagkakagawa ng mga bulaklak sa gown na ito at ang pagkaburda napakababaw. Sigaw ni Clara, sabay hagis ng isang balahibo sa sahig. May importante akong party na pupuntahan. Party ng aming kompanya. Ito pa naman ang pinakamahal na gown dito. Tapos ganito lang ang gawa. Ipaayos mo ito agad. Sino ba ang nagtahi nito? Ipakita mo sa akin. Nanginginig ang mga kamay ni Danica. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya magawa. Alam niyang mas makabubuti na manatili siya sa anino. Pilit na pinipigilan ang kanyang galit na sumabog. Napansin ng may-ari ng butik ang pamumutla ni Danica at ang panginginig ng kanyang mga balikat. Lumapit ito at bumulong. Huwag kang mag-alala. Danica, ako na ang bahala. Huwag kang lalabas. Ngunit hindi nagtagal, isang ideya ang pumasok sa isipan ni Danica. Lumabas siya mula sa pinagtataguan, suot ang kanyang maskara upang hindi siya makilala. Naglakad siya papalapit kay Clara, hawak ang isang kapirasong tela at karayom. Ang paglabas niya ay nagbigay ng isang pambihirang katahimikan sa buong tindahan na tila lahat ay nakatingin sa kanya. Mrs. Ang kanyang wika, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Ako po ang may-ari ng tahi. Ako ang aayos ng gown mo, ngunit sa isang kondisyon, doblado ang bayad. At wala nang reklamo sa tahi. Nagulat si Clara. Tiningnan niya si Danica mula ulo hanggang paa, puno ng pagdududa. Sino ka? Sigurado ka bang kaya mong ayusin ito? Kung masira mo pa, lagot ka sa akin. Kung sa tingin niyo po ay hindi ko kaya, pwede na po kayong humanap ng iba. May paghamong sagot ni Danica. Sa huli, wala nang nagawa si Clara kundi pumayag. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, halos hindi natulog si Danica. Ang bawat tahi ay puno ng galit, sakit, at determinasyong patunayan ang kanyang sarili. Si Gabriel naman, gaya ng dati, ay nasa likuran niya, naghahanda ng kape, nag-aalaga sa mga bata, at sinisiguro na may sapat siyang lakas para magtrabaho. Ang kanyang pagmamahal ay naging kanyang lakas, at ang kanyang mga anak ay naging kanyang inspirasyon. Nang matapos ang gown, itinago ni Danica ang isang munting detalye sa loob ng laylayan ng damit. Hindi ito makikita sa unang tingin, ngunit kapag sinuri ng mabuti, mayroon itong isang nakatagong mensahe. Sa huli, ipinasa niya ang gown sa may-ari ng butik. Hindi pinapansin ang mga mata ni Clara na nakatingin sa kanya. Ang ganda ng gawa mo, Danica. Hindi ako nagkamali sa pagtitiwala sa'yo.
Ang sabi ng may-ari ng butik na ang mga mata ay puno ng paghanga. Gusto kong maging partner ka sa negosyo. Ako ang bahala sa lahat. Ikaw ang magdidisenyo at magiging chief tailor. Ang mga salitang yon ay parang musika sa tenga ni Danica. Ngunit ang kanyang isip ay abala pa rin sa paghahanap ng tamang oras at lugar upang maisagawa ang kanyang plano. Tumalikod siya at sa harap ng isang salamin, dahan-dahang inalis ang kanyang maskara. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng matapang, matatag, at handa ng lumaban para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Samantala, sa opisina ni Marco, nagsimulang makaramdam siya ng matinding pag-aalala. Ang kanilang negosyo ay patuloy na bumabagsak at hindi niya alam kung bakit. Ang kanyang telepono ay patuloy na tumutunog. Mga bangko ang tumatawag dahil sa mga hindi nabayarang utang. Marco, nakita ko ang bank statement ng kumpanya. May malaking halaga ang nawawala. Sigaw ng kanyang sekretarya. Hindi ko alam kung sino ang naglabas nito. Ngunit ang pera ay inilipat sa isang account na hindi kailanman nakalista sa ating records. Nagulantang si Marco. Sinimulan niyang tanungin ang kanyang mga tauhan, ngunit walang nakakaalam. Ang kanyang kumpanya ay tila nilulubog sa isang malalim na balon ng kaguluhan at hindi niya alam kung paano ito aahoy. Pagsapit ng gabi, naganap ang malaking selebrasyon ng kumpanya ng mga De Leon. Naroon ang lahat ng matataas na tao sa lipunan. Ipinakita ni Clara ang kanyang bagong gown, puno ng pagmamalaki at kayabangan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagpapakitang gilas, isang linya ng tahi sa laylayan ng kanyang gown ang unti-unting kumalas. Nang hindi niya sinasadyang maapakan ng tela, tuluyang nasira ang tahi at bumungad sa lahat ang isang nakatagong burdang nakasulat, hindi sa sulok ng kanyang laylayan, kundi sa mismong gitna ng likod ng kanyang gown. Magnanakaw. Ang nakakabulag na flash ng mga kamera ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang sandaling iyon ay parang isang pelikula na tumatakbo ng mabagal. Ang nakakasilaw na flash ng mga kamera ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasabay ng mga bulong-bulungan ng mga bisita. Nanginginig ang kamay ni Clara habang hinahawakan ng kanyang likod, pilit na tinatago ang nakakainsultong burda. Ang kanyang muka ay namula sa matinding hiya at galit, habang si Marco naman ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka at pagdududa. Ano ba yan, Clara? Ano ang ibig sabihin yan? Galit na bulong ni Marco. Sino ang gumawa nito? Ngunit bago pa man makasagot si Clara, tumalikod na siya at dali-daling umalis sa gitna ng maraming tao, halos matapilok sa kanyang pagmamadali. Ang gabi na dapat sana ay puno ng pagdiriwang ay naging isang bangungot para sa kanya. Hindi nagtagal. Umuwi na silang mag-asawa at sa loob ng kanilang kwarto, naganap ang isang mainit na pagtatalo. Gawa mo yan, Marco. Gusto mo akong sirain. Sigaw ni Clara, puno ng galit. Ako? Bakit ko naman gagawin yan? Ikaw ang may gawa niyan. Siguro may inaway ka na naman sa butik na, yon. Ganti ni Marco. Nagsisimula ng makaramdam ng matinding pagdududa sa kanyang asawa. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nagsimulang lumalim ang pagkalugi ng negosyo ng mga De Leon. Ang mga proyekto ay nagsimulang mawala. Ang mga stock ay bumaba at ang kanilang reputasyon ay unti-unting nasisira. Ang dating marangyang pamumuhay ay naging isang matinding pagsubok. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nagsimulang mamukadkad ang mga pangarap ni Danica. Sa tulong ng pera na kinita niya at sa suporta ng may-ari ng butik, nagbukas siya ng sariling maliit na tienda sa isang sulok ng kanilang eskinita. Danica's Needle ang pangalan nito. Si Gabriel naman, gaya ng dati, ang kanyang kanang kamay. Siya ang gumawa ng lahat ng kailangan sa loob ng tindahan, mula sa simpleng estante hanggang sa magandang aparador na paglalagyan ng mga damit. Ang lahat ay gawa sa matibay at pinakintab na kahoy, nagbibigay ng isang mainit at nakakaengganyong ambience. Isang gabi,
Habang tinatapos ni Gabriel ang pagkabit ng bagong karatula, umuulan ng mahina. Si Danica, pagod mula sa maghapong pagtahi, ay lumapit at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa noo ni Gabriel. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho sa isang iglap. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha at marahan niyang hinalikan ang noo ni Danica. Isang halik na puno ng paggalang at pangako. Ang kanyang braso ay dahan-dahang pumulupot sa biwang ng babae at si Danica naman ay sumandal sa kanyang balikat, tila nakahanap ng kanyang matagal nang nawawalang pahingahan. 5 taon ang lumipas at ang Danica's Needle ay hindi na lamang isang maliit na tienda. Ito ay naging Danica Bridal, isang pangalan na kilala sa buong syudad bilang pinakamagandang butik ng mga trahe de boda at Filipiniana. Ang dati niyang maliit na sulok ay naging isang malaking gusali, puno ng mga mamahaling tela at nagniningning na mga dekorasyon. Ang 2 anak naman niya, sina Daniel at Daniela, ay lumaki ng matatalino at malulusog. Laging kasama sa bahay, tinatawag nilang Papa Gab si Gabriel, isang pangalan na puno ng pagmamahal at paggalang. Papa Gab, turuan mo naman akong magkabit ng pako. Malakas na sigaw ni Daniel isang hapon. Hawak ang isang martilyo. Ngumiti si Gabriel at hinagod ang ulo ng bata. Ang tunay na lalaki Daniel ay nagtatayo ng tahanan, hindi nangigiba. Hindi lang sa pako yan, kundi sa pagmamahal at pagprotekta sa pamilya. Samantala, sa mansyon ng mga De Leon, malubha ang kalagayan ng anak ni Clara. Hindi pa rin nakikita ng mga doktor ang pinagmulan ng kanyang sakit at patuloy itong nangangayayat. Ang dating masayahin na bata ay naging isang tahimik at maputlang paslit. Marco, kailangan na nating maghanap ng solusyon. Baka may sakit sa dugo ang anak natin. Kailangan na natin siyang ipagamot sa ibang bansa. Matinis na sigaw ni Clara. Umiiyak. Wala na tayong pera, Clara. Ang negosyo ko ay bumabagsak. Ganti ni Marco, puno ng pagkabigo. Kailangan na nating humanap ng paraan upang iligtas ang kumpanya para makabayad tayo sa ospital ng anak natin. Sa desperasyon, naisipan ni Marco na kailangan niyang makahanap ng isang master tailor na makakagawa ng isang napakagandang trahe de boda para kay Clara upang maibalik ang kanilang reputasyon at masimulan muli ang kanilang negosyo. Naisip niya na ang isang magandang damit ay makakatulong upang mapabalik ang kanilang mga kliyente. Habang naghahanap siya, ibinigay sa kanya ng kanyang sekretarya ang isang brochure ng Danica Bridal. Walang kamalay-malay si Marco sa magandang butik na kanyang tatawagan o sa babaeng kanyang makakaharap doon. Ang kampana sa pinto ng Danica Bridal ay kumalabog ng marahan, senyales ng pagdating ng bagong customer. Ngunit ang pagdating ng araw na ito ay hindi pangkaraniwan para kay Danica. Isang itim na sedan ang huminto sa tapat ng butik at mula doon ay lumabas si Marco kasama si Clara. Naglalakad sila ng may kayabangan at may halong pagmamalaki. Tila ba sila ang may-ari ng buong mundo? Hindi alintana ni Marco kung sino ang nagmamay-ari ng butik na kanyang pupuntahan. Basta't sikat at kilala ang pangalan. Gusto naming makausap ang may-ari. Ang sikat na designer ng mga trahe de boda, ang mayabang na sabi ni Clara sa isang sales lady. Kailangan namin ng isang espesyal na gown para sa aming 5th anibersaryo ng kasal. Ang pinakamaganda sa lahat. Napakunot ang noo ng sales lady. Pasensya na po, ma'am, sir. Ang may-ari po namin ay kasalukuyang nasa kanyang opisina at abala. Sabihin mo, importante ito. Nagmamadali kami. Matinis na sigaw ni Clara. Hindi kami pwedeng maghintay. Sino ba itong may-ari na to? Masyadong suplada. Sa loob ng kanyang opisina, narinig ni Danica ang lahat. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pag-asa. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang itim na blazer
at naglakad papalabas ng kanyang opisina. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon, tila ba naglalakad sa isang entablado. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa paningin ni na Marco at Clara ang isang babaeng lalong gumanda at naging elegante sa paglipas ng panahon. Ang dating tahimik at sunod-sunuran na Danica ay naging isang matatag at mayaman na negosyante. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila ba isang bituin. Napatunga nga sina Marco at Clara. Ang kanilang mga panga ay bahagyang nakabukas, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang mga salitang baog ka, walang silbi, at pabigat na binitawan nila dati ay tila bumalik at humampas sa kanilang mga mukha. Ang dating Danica na kanilang itinapon ay ngayon ay nakatayo sa kanilang harapan, puno ng dignidad at kapangyarihan. Danica? Mahinang bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at pagdududa. Pilit na pinakalma ni Clara ang sarili. Ano to, Danica? Nagtago ka lang para magkaroon ng ganito. Siguro may nakuha ka lang na matandang mayamang lalaki? No, hindi ka magiging ganyan kung wala kang, alam mo na. Sa puntong yun, lumabas si Gabriel mula sa likod ng pinto. Nakasuot ng isang formal na suit na tila ginawa para sa kanya. Ang kanyang braso ay dahan-dahang pumulupot sa bewang ni Danica. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagprotekta. Ikinagagalak kong makilala kayo. Ako si Gabriel, ang asawa ni Danica, at kasosyo niya sa negosyong ito, ang kalmadong wika ni Gabriel. At kayo? Maari ko bang malaman kung ano ang inyong sadya? Lalong namutla ang mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang kanyang dating asawa na may kasamang ibang lalaki. Ang galit ay nagsimulang kumulo sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makapagbigay ng anumang komento, dalawang bata ang mabilis na lumabas mula sa likuran ng sales lady at dali-daling yumakap sa binti ni Danica. Mama! Papa Gab! Tapos na po kami sa klase. Masayang sigaw ng dalawang bata, sina Daniel at Daniela, na ngayon ay mga matatalinong bata na may malalim na mga mata na tila kakambal ng mga mata ni Marco. Natigilan si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dalawang bata. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang mga bata ay may malaanghel na mukha, puno ng buhay, at ang kanilang mga mata ay tila isang salamin ng kanyang sarili. Ang pagkabigla at pagdududa ay mas lalong lumalim sa kanyang isipan. Ngunit hindi na nagtagal si Danica. Tiningnan niya sina Marco at Clara nang may pagtataka. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Pasensya na, ngunit hindi ko kayo kayang paglingkuran. Ang kanyang wika, ang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Ang aking mga disenyo ay hindi nababagay sa mga taong may pekeng pagmamahalan at pekeng pangako. Kung gusto niyo po ng serbisyo, sa iba na lang kayo maghanap. Bago pa man makasagot sina Marco at Clara, tumalikod na si Danica. Kinuha niya ang kamay ni na Daniel at Daniela at magkakasama silang pumasok sa kanyang opisina. Naiwan sina Marco at Clara na tulala sa gitna ng butik, puno ng kahihiyan at galit. Ang araw na yon ay naging isang matinding sampal sa kanilang mga mukha. Isang paalala ng kanilang mga pagkakamali at ng babaeng kanilang sinaktan. Nang gabing iyon, sa isang silid sa ospital, isang matandang babae ang malakas na humalinghing. Malubha ang kalagayan ng anak ni Clara. Hindi pa rin nakikita ng mga doktor ang pinagmulan ng kanyang sakit. Ngunit sa kanyang pagkakatulog, narinig niya ang malakas na pagtawag ni Doña Carmen sa kanyang pangalan. Marco, anong nangyayari sa anak mo? Bakit nagdugo siya? Ang sigaw ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong ospital. Sinira ang katahimikan ng gabi. Mabilis na tumakbo si Marco at Clara papunta sa silid ng kanilang anak. Nakita nila si Doña Carmen na nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang mukha ay putlang-putla, habang ang kanilang anak ay nakahiga. Duguan ang kanyang bibig. Anak,
Anong nangyari sa'yo? Sigaw ni Clara. Tumakbo papalapit at mahigpit na niyakap ang bata. Marco, tawagin mo ang doktor. Dali. Mabilis na tinawag ni Marco ang doktor. Pagdating ng doktor, mabilis niyang inasikaso ang bata. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas ang doktor na may seryosong muka. Mr. De Leon, Mrs. De Leon, ang inyong anak ay merong bihirang sakit sa dugo. Kailangan niya ng agarang pagsasali ng dugo. Ang paliwanag ng doktor. Kailangan nating kumuha ng sample ng dugo mula sa inyong dalawa upang malaman kung sino ang compatible. Nagulat sina Marco at Clara. Si Clara ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pilit niyang pinipigilan si Marco na magpa-blood test, ngunit huli na. Determinado si Marco na iligtas ang kanyang anak. Ayos lang, Doc. Kunin niyo na ang dugo ko. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Ang wika ni Marco, matatag ang kanyang boses. Habang ang drama sa ospital ay patuloy na nagaganap, sa kabilang panig ng lungsod, sa isang simple ngunit mainit na tahanan, abala sina Danica at Gabriel sa pagluluto ng hapunan. Ang bawat galaw ni Danica ay puno ng pagmamahal habang inilalagay niya ang mga sangkap sa kawali. Si Gabriel naman ay nakatayo sa kanyang tabi, abala sa pagtulong sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang bewang. Mama, Papa Gab, gutom na po kami. Masayang sigaw ni na Daniel at Daniela na ngayon ay naglalaro sa sala. Ngumiti si Danica. Ang kanyang buhay ay puno ng pagmamahal at kapayapaan. Wala na ang mga takot at pagdududa na dating bumabalot sa kanyang puso. Maghintay lang kayo mga anak, malapit nang matapos ang hapunan. Ang wika ni Danica, puno ng lambing. Samantala, sa ospital, lumabas na ang doktor na may hawak na isang sobre. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at pag-aalala. Mr. De Leon, Mrs. De Leon, ang wika ng doktor, mayroon akong masamang balita. Ang inyong grupo ng dugo ay hindi tugma sa inyong anak. Hindi kayo pwedeng magbigay ng dugo sa kanya. Nagulantang sina Marco at Clara. Si Clara ay biglang napaupo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nagsimula siyang umiling, pilit na itinatanggi ang katotohanan. Ngunit ang mga mata ni Marco ay nakatingin sa doktor, puno ng pagdududa. Ano ang ibig mong sabihin, Doc? Ang wika ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako ang ama ng anak ko. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang tanging naririnig ay ang malakas na tibok ng puso ni Marco. Ang kanyang mundo ay muling gumuho, ngunit ang doktor ay hindi pa tapos. Inabot niya kay Marco ang isa pang sobre. Mr. De Leon, may nakita rin kami sa inyong medical history. Kailangan niyo itong malaman. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang kinukuha ang sobre mula sa doktor. Ang papel ay parang isang mabigat na pasanin na unti-unting pumipiga sa kanyang hininga. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang mga salitang nakasulat doon ay parang bawat patalim na gumuguhit sa kanyang puso. Azoospermia, Bomb-sin, nagulantang si Marco. Ang kanyang mundo ay umikot. Ang salitang infertility na ipinamukha niya kay Danica 5 taon na ang nakalilipas ay biglang bumalik. Ngunit ngayon, siya ang biktima. Siya, ang lalaking nangangarap ng isang tagapagmana, ay hindi kailanman magkakaroon ng anak. Ang lahat ng kanyang pangarap ay gumuho sa isang iglap. Parang kidlat na bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari. Ang mga salitang baog ka, walang silbi. Tuyong lupa na binitawan niya kay Danica. Ang pagmamalaki niya na magkakaroon siya ng anak sa piling ni Clara. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan at siya ang pinakamalaking tanga sa lahat. Napakagat-labis si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at mabilis na pumasok sa silid ng kanyang anak kung saan naroon si Clara. Clara,
Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang ama ng anak mo? At bakit sinabi mong baog si Danica? Ano ang pinaplano ninyo? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pananakit. Niyugyog niya ang balikat ni Clara na ngayon ay namumutla at nanginginig sa ilalim ng matinding presyon at sa gitna ng kanyang takot, sumuko si Clara. Hindi ko sinasadya, Marco. Nagselos lang ako kay Danica. Alam kong mahal na mahal ka niya at gustong-gusto mo magkaroon ng anak kaya nagplan pa ko. Binayaran ko ang doktor para palitan ang test results ni Danica at gawin kang fertile. Kahit baog ka. Ang anak ko. Anak siya ng ex-boyfriend ko. Pinlano ko lang lahat para makuha ang yaman niyo. Ang pag-amin ni Clara ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng silid. Narinig ni Doña Carmen ang lahat mula sa labas ng pinto. Ang kanyang puso ay biglang kumirot at bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mga labi ay nanginginig habang paulit-ulit na binubulong ang pangalan ni Danica. Ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng apo ay nawasak sa isang iglap at ang kanyang pagmamalaki ay naglaho ng parang bula. Marco, puno ng galit at paghihinayang ay lumabas ng silid. Lumuhod siya sa gitna ng malamig na koridor ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Umalingaw-ngaw ang kanyang hagulgol, isang tunog na puno ng pagkabigo at pagsisisi. Ang lalaking minsang nagtapon ng kanyang asawa ay ngayon ay nag-iisa, puno ng walang katapusang pighati. Habang umiiyak si Marco, biglang sumagi sa kanyang isipan ang mukha ng dalawang bata na nakita niya sa Danica Bridal. Ang kanilang mga mata, ang kanilang ngiti, parang salamin ng kanyang sarili. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Ang posibilidad na sila ang kanyang mga anak ay nagbigay ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya nakita? Bakit siya naging bulag? Bakit niya ipinagpalit ang tunay na pagmamahal sa isang kasinungalingan? Biglang tumayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi na niya alintana ang sakit sa kanyang katawan o ang pagbagsak ng kanyang negosyo. Ang tanging nasa isip niya ay ang mahanap si Danica at ang dalawang bata na ngayon ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa sa kanyang gumuho na buhay. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito patungo sa Danica Bridal. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, puno ng pag-asa at pangamba. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, tila nakikisama sa kanyang paghahanap. Ngunit nang makarating siya sa butik, wala na si Danica. Ang pinto ay nakakandado at ang ilaw ay patay. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, isang telepono ang tumunog. Ito ay ang gabi na ang anak ni Clara ay kinakailangang salinan ng dugo. At ang gabi na ang ex-boyfriend ni Clara, ang tunay na ama ng bata, ay nasa ospital at naghihintay ng pera kapalit ng kanyang dugo. Pinaharurot ni Marco ang kanyang kotse. Walang direksyon, walang pag-asa. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, huminto siya sa harap ng isang maliit na bahay. Ang bahay kung saan nakatira si Danica at ang kanyang mga anak. Walang alinlangan siyang lumabas ng kotse. Sa ilalim ng matinding ulan, sinimulan niyang kumatok ng malakas sa pinto. Ang kanyang boses ay garalgal habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Danica. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakita ni Marco ang mukha ni Danica na puno ng pagtataka at pagkalito. Ang kanyang mga mata ay malamig. Walang anumang emosyon, maliban sa isang matinding paghamak. Ang malakas na ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikisama sa bigat ng sandaling iyon. Nakatayo si Danica sa pintuan. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon, maliban sa isang matinding paghamak. Sa harap niya, nakaluhod si Marco, basang-basa. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagsisisi. Danica, patawarin mo ako. Ang garalgal na boses ni Marco. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko alam.
Hindi ko alam na baog ako. Akala ko ikaw. Akala ko ikaw ang may depekto. Anong sinasabi mo? Malamig na tanong ni Danica. Ang mga bata, Danica, ang kambal. Anak ko sila, di ba? Pakiusap, Danica, bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Alam kong nagkamali ako. Pero pakiusap, huwag mong ipagkait sa akin ang mga anak ko. Humahagulhol si Marco, pilit na inabot ang kamay ni Danica. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kamay ni Danica, lumabas si Gabriel mula sa likuran. Hawak ang isang payong na ipinangharang sa ulan para kay Danica. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng pagprotekta. Tumingin siya kay Marco nang may matinding paghamak. Umalis ka na rito, Marco. Ang matatag na wika ni Gabriel. Wala kang karapatan dito. Hindi ka na parte ng buhay ni Danica at ng mga bata. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Galit na sigaw ni Marco. Ako ang asawa niya. Ako ang ama ng mga anak niya. Hindi. Hindi ka ama. Ang malakas na sagot ni Danica. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ang mga anak ko ay walang amang duwag. Walang amang nagtapon sa kanila at sa kanilang ina. Ang apelyido nila ay sa lalaking nagtayo sa amin noong pinabagsak mo kami. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Marco. Bumagsak siya sa lupa, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nagsimula siyang umiling, pilit na itinatanggi ang katotohanan. Hindi totoo yan, Danica. Hindi! Anak ko sila. Ako ang ama. Sigaw ni Marco, pilit na tumatayo. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na hinarangan ni Gabriel ang kanyang daan. Walang kahit anong salitang binanggit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng banta. Umalis ka. Ngayon din. Ang matigas na utos ni Gabriel, tiningnan ni Danica si Marco nang may paghamak. Ang kanyang puso ay malamig na. Walang anumang bahid ng awa o pagmamahal. Ang lahat ng sakit na dinanas niya, ang lahat ng luha na ibinuhos niya, ay bumalik sa kanyang isipan. Wala kang silbi sa buhay namin. Umalis ka na. Bago ko patawagin ang pulisya. Ang kanyang wika. Ang boses ay puno ng galit at pagkabigo. Dahan-dahang isinara ni Danica ang pinto. Iniiwan si Marco na nag-iisa sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang hagulgol ay umalingaw-ngaw sa buong gabi. Isang tunog na puno ng pagsisisi at pagkabigo. Naramdaman ni Danica ang init ng yakap ni Gabriel at isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaluwagan. Ang kanyang nakaraan ay tuluyang nawala at ang kanyang kinabukasan ay puno ng pag-asa. Kinabukasan, isang malaking balita ang bumulaga sa mga pahayagan. Ang pagbagsak ng isang kilalang pamilya, ang pamilya De Leon. Ang kanilang negosyo ay tuluyang nawasak at ang kanilang reputasyon ay nasira. Ang lahat ng kasalanan ay lumabas at ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag. Ang mga tiktik ng orasan ay tila napakabagal. Ang bawat sandali ay puno ng kahulugan. Ang balita sa pahayagan ay parang isang malaking haliging bumagsak, sumisira sa pundasyon ng pamilya De Leon. Ang kanilang imperyo ay gumuho at ang kanilang pangalan, na dati ay sagisag ng kapangyarihan at yaman, ay naging simbolo ng iskandalo at kahihiyan. Si Clara, pagkatapos ng paghaharap nila ni Marco at ang pagbuhos ng katotohanan, ay tuluyang nawala sa sarili. Ang gabi ng pagbagsak ng kanilang pamilya, iniwan siya ng kanyang dating kasintahan, ang tunay na ama ng kanyang anak. Matapos itong kwartahan siya at nakitang wala na rin siyang pakinabang. Walang natira sa kanya ni isang kusing. Habang naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalsada, napansin niya ang mga taong nakatingin sa kanya. Puno ng paghamak. Ang dati niyang marangyang pamumuhay ay naging isang bangungot. Napunta siya sa lansangan, naging isang pulubi. At sa bawat pagdaan ng tao, tanging pagtawa at pandidiri
ang nakukuha niya. Ang kanyang karumihan ay naging isang matinding sumpa. Samantala, si Doña Carmen, pagkatapos ng matinding pagkabigla, ay inatake sa puso. Naging paralisado ang kalahati ng kanyang katawan at nawala ang kanyang kakayahang magsalita. Walang pera si Marco upang ipagamot siya, kaya napilitan siyang ilagay sa isang pampublikong nursing home kung saan halos wala nang kumupkop sa kanya. Ang dati niyang matinis na boses ay naging isang mahinang ungol. Sa bawat paggising niya, nakikita niya ang kanyang sarili na nag-iisa, puno ng pagsisisi at panghihinayang. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit wala nang nakikinig. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng apo ay tuluyang nawasak, at ang kanyang pagmamalaki ay naglaho ng parang bula. Si Marco, pagkatapos ng lahat, ay tuluyang nabaliw. Araw-araw, nakikita siya sa mga basurahan, nangungupit ng mga lumang tela at pinagtagpi-tagping materyales. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at ang kanyang mga labi ay patuloy na bumubulong ng pangalan ni Danica at ng kanyang mga anak. Ang kanyang dating marangyang pamumuhay ay naging isang malaking biro. Ang lalaking minsang nagtapon ng kanyang asawa ay ngayon ay nag-iisa, puno ng kabaliwan at walang katapusang pighati. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang gusaling na puno ng puting bulaklak at nagniningning na mga dekorasyon, abala si Danica sa kanyang Danica Bridal. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Si Gabriel, ang kanyang asawa, ay nakatayo sa kanyang tabi. May ngiti sa mga labi. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga bulaklak na kanyang isinasabit sa dingding. Danica, kumpleto na ang lahat. Ang wika ni Gabriel, ang kanyang boses, ay puno ng pagmamahal. Ngayon, ikaw naman ang maging prinsesa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Danica. Nakasuot siya ng isang napakagandang trahe de boda na gawa sa puting seda, na pininturahan ng mga bulaklak ng sampagita na tila sumisimbolo sa kanyang pagmamahal sa kanyang bayan. Ang kanyang gown ay may disenyo na tinatawag na Filipiniana, isang pagkilala sa kanyang yumaong ina. Ang bawat tahi ay puno ng pag-asa, pagmamahal, at pagpapatawad. Sa labas ng butik, nagkumpulan ang maraming tao. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga habang nakikita nila ang bagong kabanata sa buhay ni Danica. Si Daniel at Daniela, na ngayon ay mga matatalinong bata, ay masayang nagtatakbuhan, nagbibihis ng kanilang maliliit na Filipiniana. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw sa buong syudad, nagbibigay ng isang himig ng pag-asa at kaligayahan. Si Gabriel ay dahan-dahang binuhat si Danica at ang dalawang bata ay masayang naghagis ng mga talulot ng bulaklak sa hangin, kasabay ng kanilang mga halakhak. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ay banayad, dala ang samyo ng alat ng dagat at ang banayad na pag-aspas ng mga puno ng niyog. Si Danica at Gabriel, magkayakap, ay nakatayo sa dalampasigan habang ang mga anak nilang sina Daniel at Daniela ay masayang nagtatakbuhan sa buhanginan. Ang kanilang mga halakhak ay tila musika sa pandinig. Ang araw ay sumisikat sa abot-tanaw, nagbibigay ng kulay kahel at rosa sa kalangitan na tila binabasbasan ang bagong simula ng kanilang pamilya. Napabaling si Danica kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Gabriel, ang kanyang malambing na wika, salamat sa lahat. Sa'yo, natagpuan ko ang tunay na pagmamahal at ang aking sarili. Ngumiti si Gabriel at mas hinigpitan ang kanyang yakap. Hindi mo kailangang magpasalamat, Danica. Ikaw at ang mga bata ang aking buhay. Hindi ko kayang isipin ang isang mundo kung wala kayo. Napatingin si Danica sa malawak na karagatan. Ang kanyang mga mata ay tila nanlalabo sa nagbabadyang luha, luha ng kasiyahan at pagpapatawad. Naipatawad ko na ba sila? Bulong niya sa sarili. Hindi ang mga taong nanakit sa kanya,
kundi ang sarili niyang kahinaan noon. Pinatawad niya ang kanyang nakaraan, ang mga sugat na naghilom na, at ang mga aral na kanyang natutunan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sariling kalayaan. Nahanap ko na ba ang kapayapaan? Tanong niya sa hangin. Sa bawat halik ni Gabriel, sa bawat yakap ng kanyang mga anak, alam niyang oo. Ang kapayapaan ay hindi sa pagkalimot ng sakit, kundi sa pagtanggap nito at sa pagpapatuloy ng paglalakbay ng may lakas at pagmamahal. Ang tahimik na simoy ng dagat ay tila sumasagot, nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang puso. Ang araw ay patuloy na sumisikat, nagbibigay liwanag sa kanilang landas. Ang mga guhit sa buhanginan na ginawa ng mga alon ay tila mga paalala ng kanilang paglalakbay, mga hamon, mga pagsubok, ngunit higit sa lahat, mga aral. Ang tunay na pag-ibig, ang kanyang huling bulong, ay hindi nananakit. Ito ay nagpapagaling. Ito ang aral na kanyang natutunan, isang aral na magsisilbing gabay nila sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Sa abot tanaw, ang araw ay sumisikat ng buong liwanag, nagpapahiwatig ng isang bagong umaga. Isang umaga na puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang kaligayahan para sa kanilang pamilya. Ang kanilang kwento ay isang patunay na matapos ang pinakamadilim na gabi, laging darating ang liwanag ng umaga.